Kabanata 1251. Naging tahimik ang hall. Ang mga tao ay labis na lumala na gusto nilang patayin si Socrates ngayon lamang. Ngunit bago sila umalis, nakita nila ang isang bukas na provokasyon tulad nito. Higit sa lahat, tila wala talaga silang magagawa kay Socrates. Ito ay talagang nakakainis. Hindi man lang mailabas ang inis. Ang galit na ito ay makakapinsala sa kanilang panloob na katawan. Tinulya pa ni Aris si Thomas bago siya tumingin sa mga tao sa ilalim ng stage. Umiti siya ng mapait habang umiling. Ang paglayas ni Socrates ay inayos ni Thomas bilang kabayaran para sa kanya. Gusto siyang pasalamatan ni Thomas sa lahat ng init para sa pamilya Nolan. Gayunpaman, ang mga taong nasa ibaba ng entablado ay nakakaawa dahil wala silang target na ilabas ang kanilang galit, lalo na si Laura. Tinabi pa niya na gusto niyang patayin si Socrates, ngunit ano ngayon? Nasa ibang bansa siya ngayon, at hindi niya siya mahuli. Nang bumalik si Socrates sa kanyang pamilya, nangangahulugan iyon na bumalik siya sa kanyang teritoryo. Wala siyang magawa sa kanya. Tumingin siya kay Thomas at napakalinaw niya tungkol dito. Alam niyang si Thomas ang nagayos ng mga ito. Nais niyang magtatag ng pakikipagtulungan kay Socrates at kailangan din niyang matakot na ilantad ni Socrates ang katotohanan kung siya ay mahuli. Sa lahat ng dahilan, inaayos ni Thomas si Socrates na umalis. Ito ay tunay na mabilis. Angkop din ang oras na pinili ni Thomas na magsagawa ng press conference. Kapag gusto nilang hulihin si Socrates, malalaman nilang matagal na siyang umalis. Nawala na naman si Laura. Darn it! Thomas Mayo, hindi ito ang katapusan para sa atin. Sa sobrang galit ni Laura ay diretso siyang tumalikod at umalis. Hindi na siya maaaring manatili pa sa press conference. Kung ipagpatuloy niya ang pananatili niya dito, baka magalit talaga siya at himatayan siya. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit uubo ng dugo si Wise at mamamatay sa galit. Kung hindi ganoon kalmado si Laura, baka nauwi na siya kay Wise ngayon. Hindi niya kayang talunin si Thomas, ayos lang. Ang pinaka-ikinagalit niya ay kung paano siya ginawang kalokohan. Nasayang ang lahat ng kanyang mga plano at kinutya pa siya pagkatapos noon. Kung nandoon si Wise, uubo na naman siya ng dugo sa galit. Pagkatapos ng araling ito, maging si Laura ay nakaramdam ng takot kay Thomas. Mababa ang tingin niya sa mga lalaki noon dahil akala niya mas bobo ang mga lalaki at madali lang silang pakitunguhan. Gayunpaman, pagkatapos niyang makitungo kay Thomas, hindi siya kasing galing ni Thomas sa lahat ng aspeto. Mas gusto niyang patunayan ang sarili, lalo siyang mapipigilan ni Thomas at wala siyang magagawa. Hindi rin ito direktang binago ang opinyon ni Laura tungkol sa mga lalaki. Thomas Mayo, wait and see na lang. Hindi ko hahayaang matapos ito. Sa opisina ng chairman sa Pivot Technology, binuksan ni Laura ang pinto at pumasok sa loob. Puno ng galit at inis ang mukha niya. Pagkatapos lamang niyang pumasok sa loob ay napagtanto niya na si Master Centipede ay hindi rin mas maganda sa kanya. Mukha rin siyang sobrang disappointed. Matapos nilang planuhin ito sa mahabang panahon, natalo pa rin sila ni Socrates. Umalis pa si Socrates pagkatapos gawin ang gulo na ito. Muli silang natalo ni Thomas at natalo sila ng husto. Tumayo si Laura sa harap ng desk ng opisina ni Master Centipede at wala siyang masabi. Matagal silang nagkaroon ng stalemate. Pagkatapos, dahan-dahang sinabi ni Master Centipede, sa katunayan, walang sino man ang makakaharap sa Diyos ng digmaan. Hindi talaga kami kasing galing ni Thomas. Ang kakayahan ng lalaking ito ay higit pa sa ating imahinasyon. Maaaring hindi kumbinsido si Master Centipede sa nakaraan. Ngunit pagkatapos ng pangyayaring ito, kailangan niyang kumbansihin. Maaaring napakahirap ipaghiganti si Wise. Ayaw niyang sumuko, pero ano pa nga ba ang magagawa niya? Naikuyom ni Laura ang kanyang mga kamao. Gusto niyang tulungan si Master Centipede, ngunit hindi siya gaanong kaya wala rin siyang maitutulong. Nakaramdam siya ng lungkot at lungkot. Sa oras na ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Laura. Sabi niya, Godfather, humingi tayo ng tulong kay Carrie. Kung mayroon mang makakaharap kay Thomas, dapat ay si Carrie iyon. Bahagyang sumimangot si Master Centipede. Hindi. Laura, alam mo na si Carrie ay nasa isang kakilakilabot na kondisyon sa kalusugan. Ayokong madamay siya. Gusto ko lang naman na magpahinga siya sa tahimik na kapaligiran para mas marami kaming makakasama. Sinabi ni Laura, alam kong iniisip mo ang alang-alang kay Carrie, ngunit talagang gusto niyang magambag sa paghihiganti kay Wise.
Besides, Godfather, you should be very clear na tayong dalawa ay kasalukuyang hindi sapat para harapin si Thomas sa ganitong sitwasyon. Tanging ang henyong isip ni Carrie ang makakatulong sa atin na baligtarin ang sitwasyon. Natahimik si Master Centipede. Gusto niya talagang patayin si Thomas para ipaghiganti si Wise pero hindi niya nagawa. Dapat ba niyang hayaan si Carrie na gawin ito? Ang kakayahan ni Carrie ay walang alinlangan, ngunit ang kanyang kalusugan ay palaging kakilakilabot. Kung hindi sinasadyang namatay si Carrie, wala siyang kakayahang tiisin ito. Hindi pwede. Kumaway si Master Centipede. Hindi dapat makisali si Carrie. Laura, huwag mo nang banggitin pa ito. Ninong, tigilan mo na yung pag-uusapan. Napapagod ka rin. Magpahinga ka na. Galit na tinapakan ni Laura, tumalikod, at umalis. Si Master Centipede lang ang naiwan sa opisina. Kabanata 1252. Sa sandaling natapos ang press conference, ang mga doktor mula sa industriya ng medikal sa Summerland ay sumugod sa lugar kung saan nanatili ang pamilya Nolan. Nagbigay sila ng mga pennants, sariwang bulaklak, at mga basket ng prutas bilang paghingi ng tawad sa kanilang nagawa, lalo na kay Jacob. 14 na oras nang lumuhad ang lalaking ito sa pintuan. Siya ay lumuhad mula umaga hanggang gabi. Hindi siya uminom o kumain man lang at lumuhad siya sa ilalim ng araw. Siya sa una ay mukhang isang maginoo, ngunit siya ngayon ay tumingin na pakakakilakilabot. O Jacob, bumangon ka na. Nagmamadali ang lahat para tulungang makatayo si Jacob. Agad nila siyang binigyan ng kaukulang paggamot. Dahil sikat at top ang mga doktor doon, napakabilis ng paggaling ni Jacob. Handa kang lumuhad dito at humingi ng awa. Ang mga lalaki mula sa pamilya Nolan ay talagang hindi ka panipaniwala. Upang ipakita ang aming paghingi ng tawad, handa kaming kumuha ng mas maraming pera para suportahan ang muling pagtatayo ng pamilya Nolan. Ang pamilyang Nolan ang huwaran para sa industriyang medikal sa Central City. Hindi ka pwedeng magkahiwalay. Nag-away ang lahat para humingi ng tawad. Bahagyang ngumiti si Jacob habang sinasabi, mga tito, napapikit ako ng isang walang isip. Kumastos pa ako ng maraming pera noong kritikal na oras ng pamilya Nolan. Kaya, hindi ako naagrabyado sa pagluhod. Pagkatapos ng araling ito, hindi na ako gagawa ng parehong pagkakamali. Uunahin ko ang kinabukasan ng pamilya Nolan. Mga tito, mangyaring ipagpatuloy ang pangangasiwa sa akin. Pagkatapos, nagsalita siya para purihin sila. Lahat ay nambobola sa isa't isa. Pagkatapos noon, bumalik si Jacob sa sala kasama ang suporta ng mga kapamilya at sunod-sunod ding umalis ang mga doktor. Nang makaupo si Jacob, patuloy siyang umiinom ng tubig. Pagkatapos, pinunasan niya ang kanyang bibig at sinabing, Mr. Mayo, tatay, maraming salamat po sa inyong dalawa. Kung hindi mo ginawa ang buong puso, talagang namatay ako sa pagluhod sa pintuan. Napangisi si Birch. Ikaw. Huwag makisama sa mga babaeng hindi na malinaw ang background. Naiintindihan mo ba? Nakuha ko na, Dad. Napabuntong hininga si Jacob. Hindi ko inaasahan na talagang napakasama ni Socrates. Kung alam ko lang, mas nabugbog ko pa siya. Napangiti si Aris. Nang gusto niyang magsalita ay pinigilan siya ni Thomas. Sige, maligo ka na. Pagkatapos, magpahinga. Don't go anywhere in the next few days, walang pakialam na sabi ni Thomas. Okay, Mr. Mayo. Tumayo si Jacob at umalis. Tinabi ni Thomas kay Birch, sa wakas natapos na ang insidenteng ito. Kailangan ko ring bumalik muna. Mr. Nolan, pagpasensyahan niyo na po ako. Ginoong Mayo, magkaroon ng isang ligtas na paglalakbay. Sa sasakyan na papaalis, nagmaneho si Aris habang nagtanong siya, Commander, bakit mo ako pinigilan na sabihin sa kanila ang totoo? Hindi mo kailangan. Ayaw mong ipaalam sa kanila. Oo, medyo maganda ang sitwasyon ngayon. Hindi na kailangang ipaalam sa kanila ng labis. Subukan mong isipin ito. Kung alam ni Jacob na tayo ay naligtas ni Socrates, ano kaya ang iisipin niya? Kung alam niyang ibang tao ang salarin, ano ang gagawin niya? Napangiti si Aris. Ayon sa impulsive character ng bata, diretso siyang susugod sa pivot technology at gagawa ng eksena, di ba? Tama iyan. Buti na lang handang managot si Jacob sa mga nagawa niya, pero masyado pa siyang bata. Hindi siya nag-iisip bago siya kumilos. Kaya, hindi natin kailangang sabihin sa kanya ang lahat. Sasabihin namin sa kanya kung kinakailangan, sa hinaharap.
Nakuha ko na, Commander. Inapakan ni Aris ang accelerator at mabilis na pinaalis ang sasakyan. Nang madilim na ang langit, bumalik sila sa office building ng Sterling Technology. Si Thomas ay nagtrabaho hanggang sa buto para sa pamilya Nolan nitong ilang araw. Nang makabalik siya sa Sterling Technology, pakiramdam niya ay nasa bahay na siya. Pagkapasok niya sa pinto, lumapit ang kanyang sekretarya na si Diana at sinabing, "Mr. Mayo, sa wakas nakabalik ka na. Isang lalaki ang dumating para hanapin ka ng maraming beses. Pumasok pa nga siya kaninang umaga at hinintay ka niya hanggang magdilim ang langit. Sinabi niyang hindi siya aalis kung hindi ka niya makikita ngayon." Ang gulo niyan. Bahagyang kumunat ang noo ni Thomas. Gusto niyang magpahinga, ngunit isa na namang problema ang dumating sa kanya ngayon. Sino ang lalaking yan? Kabanata 1253. Hindi ko alam. Tinanong ko siya, pero ayaw niyang sabihin. Sinabi niya lang na malalaman mo kung sino siya kapag nakilala mo siya. Halos gusto kong tumawag ng pulis. Kakaiba talaga ang lalaking ito. Sige. Nasaan siya ngayon? Nasa reception room. Sige. Dirdiretsong naglakad si Thomas sa reception room. Inabot niya upang buksan ang pinto lamang pagkatapos niyang huminto sa pinto ng 2 segundo. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay nakita niya ang isang lalaki na matangkad, malaki, at matipuno. Nakaupo siya ng tuwid sa isang upuan sa reception room at maayos na nakaayos ang mga tasa sa harap niya. Nang makita ito ni Thomas, alam niya na ito ay isang sundalo na nasanay ng maayos sa loob ng maraming taon. Tigress. Commander. Ang lalaki ay miyembro ng Power of Almighty. Tinundan niya si Thomas at nakipaglaban sa iba't ibang digmaan sa loob ng maraming taon. Isa pa, marami siyang nagawa. Sa bawat digmaan, dapat siyang manguna at sumugod sa una. Wala siyang pakialam sa panganib. Ang pinakamalaking hiling niya ay ang mamatay sa digmaan. Siya ay isang tunay na lalaki. Agad na tumayo si Tigress, lumakad, at nagbigay ng pagsaludo sa militar. Commander, nakita sa wakas. Nang magsalita si Tigress, halos gusto niyang umiyak. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi madaling umiyak ang mga lalaki. Bahala na nga. Siya ay isang tunay na lalaki na mas gugustuhin pang duguan at pawisan kaysa umiyak. Gaano karaming hinaing at pinsala ang kanyang dinanas para pilitin siyang umiyak ngayon. Alam ni Thomas na maaaring may nangyari, ngunit hindi siya nagmadaling magtanong tungkol dito. Lumapit siya para isara ang pinto, at sinabi niya, "Wala akong posisyon ngayon. Ikaw at ako ay pantay na ngayon. Hindi mo kailangang pretuhin ako ng ganyang etiquette." Sabik na sinabi ni Tigress, "Minsan ang commander ko, laging commander ko. Ikaw lang ang sinusunod ko sa buhay ko. Kailangan ba niyang gawing seryoso ito?" Sa totoo lang, halos mahulaan ni Thomas mula sa tono at ugali ni Tigress sa pagsasalita. Ang pagdating ni Tigress ngayon ay kailangang may kaugnayan kay Sean. "Maupo ka muna." "Sige." Tanong ni Thomas, "Hindi ka ba nagsasanay sa guard camp sa Outer City? Bakit araw-araw kang pumupunta sa lugar ko?" Ibinaba ni Tigress ang ulo at bumantong hininga. "Natanggal ako." "Ano?" Tinanong ni Thomas, "Bakit?" "Dahil hindi kami tinatrato ni Sean na parang tao, at araw-araw niya kaming pinahirapan. Pagkatapos mong talunin siya noong nakaraan, siya ay naging mas malupit. Araw-araw niya kaming sinisiraan at pinarusahan bilang libangan niya. Isang kapatid na lalaki ang binugbog niya, at nabali ang kanyang mga braso at binti, at siya ay naging baldado. Galit na galit ako, kaya walang awa kung pinalo ang punishment officer. Pagkatapos, natanggap ko ang military discharge. Pinarusahan ako bago ako pinalaya sa training camp. Mas masahol pa ako ngayon sa pulubi." Bahagyang kumunat ang noo ni Thomas. Alam niyang hindi maganda ang pakikitungo ni Sean sa Power of Almighty, pero hindi niya inaasahan na magiging ganoon ka-pervert si Sean. "So, lumapit ka sa akin. Naghahanap ka ba ng proteksyon o naghahanap ka ng trabaho?" Tanong ni Thomas. "Hindi rin." Mariing sinabi ni Tigress, "Pagkatapos kong mapaalis sa kampo ng pagsasanay, naisipan kong umalis sa Central City at bumalik sa aking bayan. Gusto kong umalis na lang at huwag nang pakialaman ang basurang ito." Ngunit, habang iniisip ko, lalo akong nagagalit at nadama kong hindi patas ang mga kapatid sa kampo ng pagsasanay. "Kaya, pumunta ako sa iyo, Commander. Hanapin mo ako." Napabuntong hininga si Thomas.
Bagamat gusto ko rin silang iligtas sa sakuna, napakahigpit ng utos ng militar. Sa oras na ito, ang commander ng Power of Almighty ay si Sean at isa lang akong outsider. Naningkit ang mga mata ni Tigress. Commander, naparito ako sa iyo dahil dito. Taos puso akong umaasa na maaari mong bawiin ang iyong posisyon at maging aming commander muli. Kabanata 1254. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Thomas. Hindi siya basta-basta makapagsalita tungkol dito. Tigress, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Agad na nagpaliwanag si Tigress, Commander, huwag kang mag-alala. Hindi ko hinihiling sa iyo na gumawa ng anumang krimen. Mayroon talagang isang mahalagang pagkakataon sa harap mo ngayon. Anong pagkakataon? Isang pagsubok sa kwalifikasyon. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Thomas ang tungkol sa terminong ito. Nakaramdam siya ng pagkalito at tinanong niya, ano iyon? Paliwanag ni Tigress, Commander, simula nang isuko mo ang posisyon na bakant ito. Nagmamadali ang mga nakatataas, kaya't gusto nilang pumili ng namumukod tanging kahalili. Ang problema, lahat ng kapangyarihan ay naglalayon sa posisyong ito. Ang pagpili ng isang tao mula sa alinmang panig ay makakasakit sa kabilang panig. Kaya, ang mga nakatataas ay nagpasya na gumamit ng isang kompetisyon upang magpasya sa kahalili, na kung saan ay ang tinatawag na qualification trial. Si Sean ang kandidatong hinirang ni Mr. Clark at isa rin siyang kandidato na inaasahang magiging kapalit. Alam mo ba kung bakit desperado si Sean na talunin ka at patunayan na mas magaling siya sa'yo? Dahil gusto ni Sean na talunin ka para i-promote ang sarili niya para matagumpay siyang manalo sa qualification trial. Nang ipaliwanag niya iyon, halos naunawaan ito ni Thomas. Hindi katakataka na inayos ni Franklin na makipagkita siya kay Sean sa huling pagkakataon at lubos na hinihiling na matalo siya ni Sean. Ito pala ay ang qualification trial na ito. Nawalan ng kapangyarihan si Franklin ngayon. Kung gusto niyang mabawi ang kapangyarihan, kailangan niyang itulak si Sean pataas. Iniling ni Franklin na makuha ni Sean ang posisyon. Nang maisip ito ni Thomas, umiling siya. Talagang nagkaroon siya ng matinding salungatan kay Mr. Clark. Kung siya ay lumahok sa pagsubok sa kwalifikasyon, iyon ay magpapulala sa hidwaan hanggang sa hindi na ito mapagan. Hindi niya ginustong mangyari iyon. Tigress, pasensya na. Isa lang akong normal na tao ngayon. Hindi ako interesado sa kapangyarihan o posisyon. Hindi ako sasali sa qualification trial, determinadong sagot ni Thomas. Natigilan si Tigress. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ang ugali ni Thomas. Sabi niya, Commander, paano mo nasabi iyan? Gusto mo bang panoorin ang mga kapatid natin na sunod-sunod na namatay dahil sa pagpapahirap ni Sean? Tinusundan ka ng kapangyarihan ng makapangyarihan sa lahat at sila ang iyong pinakatapat na hukbo. Panoorin mo ba silang mamatay? Kaya niya. Siyempre hindi niya kaya. Dumudugo ang puso ni Thomas. Gayunpaman, kung gusto niyang iligtas ang Power of Almighty, nangangahulugan ito ng direktang pakikipaglaban kina Franklin at Sean. Walang pakialam si Thomas kay Sean. Ang problema ay si Franklin. Si Thomas ay isang sentimental na tao. Paano siya makakalaban sa kanyang instructor? Nasa dilema siya. Kung gusto niyang iligtas ang kanyang mga kapatid, kailangan niyang tumayo laban sa kanyang instructor. Kung gusto niyang maging anak sa kanyang instructor, kailangan niyang panoorin ang kanyang mga kapatid na pinahihirapan. Kahit anong desisyon ang gawin niya, magiging maling desisyon iyon. Walang tamang landas para piliin niya sa mga junction na ito. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya, at mahirap magdesisyon. Tumayo si Tigress at sinabing, Commander, hihintayin kita sa pribadong silid ng London Restaurant. Pupunta kami at mag-sign up para sa pagsubok sa kwalifikasyon. Nag-alinlangan si Thomas. Dapat ba siyang pumunta? Hindi ba siya dapat pumunta? Hindi niya alam. Sa huli, sinabi ni Tigress, Commander, nasa iyong mga kamay ang buhay ng mga kapatid. Kung hindi ka papasok bukas, kung gayon, mawawala ng pananampalataya ang kapangyarihan ng makapangyarihan. Pagkatapos niyang magsalita ay binuksan niya ang pinto at umalis. Mag-isang nakaupo si Thomas sa reception. Nakaramdam siya ng pag-aalinlangan at nagpupumiglas. Maya-maya pa ay pumasok na si Aris. Walang pakialam niyang sinabi, napakahirap pumili sa pagitan ng iyong mga kapatid at ng iyong tagapagturo, tama ba? Umangat ang ulo ni Thomas at tumingin kay Aris. Alam mo lahat. Oo. Commander, nakalimutan mo na ba kung ano ang pinangangasiwaan ko? Ako ay responsable para sa katalinuhan.
Alam ko ang lahat tungkol sa qualification trial, Power of Almighty, at Tigress. Ngunit, hindi ako naglakas loob na sabihin sa iyo. Dahil kung ako sa iyo, hindi rin ako makakapili. Oo, hindi kailanman makukuha ng mga tao ang lahat ng gusto nila. Kahit anong side ang piliin niya, mali. Patuloy na sinabi ni Aris, ngunit, Commander, ano man ang iyong pinili, matatag pa rin akong nasa iyong panig. Kahit na gusto mong manindig ang laban kay Mr. Clark o ganap na putulin ang ugnayan sa kapangyarihan ng makapangyarihan, matatag kong susuportahan ang iyong pinili. Dapat tingin sa kanya si Thomas. Salamat. Ang pagkakaroon ng tapat na subordinate tulad ni Aris ay kayamanan ni Thomas. Isang gabi ka lang mag-isip, Commander. Kailangan mong kunin ang oras at gawin ang iyong pagpili sa lalong madaling panahon. Habang tumatagal, mas madaling may masamang mangyari. Tama ang sinabi ni Aris, pero ano ang dapat niyang gawin? Nag-isip sandali si Thomas bago siya tumayo at sinabing, nasa Purgatory Dojo pa ba si Capricorn? Oo. Sige. Dirdiretsong umalis si Thomas. Bahagyang inangat ni Aris ang ulo. Tinitigan niya ang likod ni Thomas nang umalis siya, at bamulong siya sa sarili, well, it's really a very difficult choice. Napakahirap na kailangan mong humingi ng sagot mula sa Capricorn. Ang Capricorn ay isa sa 12 Golden Zodiac. Wala siyang anumang misyon, at nakatuon lang siya sa paggawa ng isang bagay araw-araw, na patuloy na hamanin at sanayin ang sarili. Ang tanging kahulugan para sa Capricorn ay umiral ay upang labanan si Thomas. Susuriin niya ang kakayahan ni Thomas at hikayatin si Thomas na huwag magpabeya. Sa tuwing nalilito si Thomas at hindi makapagpas siya ng kanyang direksyon sa hinaharap, pipiliin niyang labanan ang Capricorn at humingi ng sagot mula sa kanilang labanan. Kabanata 1255. Ang Purgatorio Dojo ay ang pinakatanyag na dojo sa Central City. Ang pinakamagaling na eksperto mula sa iba't ibang martial arts sa Central City ay nasa lugar na ito. Nagkaroon ng santukan, judo, muay thai, wrestling, sumo, at taekwondo. Hanggat mayroon kang isang kasanayan, maaari kang pumunta sa lugar na ito. Mayroong 10 palapag sa Purgatorio Dojo, at may tagasuri sa bawat palapag. Pagkatapos mong talunin ang tagasuri, maaari kang lumipat sa susunod na palapag. Ang mga taong maaaring maabot ang ika-10 palapag ay ang mga natatanging eksperto. Higit pa riyan, naroon pa rin ang maalamat na kwarto ng Diyos. Iyon ang silid na maaari ka lamang makapasok pagkatapos makilala ng lahat ng mga eksperto sa ika-10 palapag. Matagal na bakante ang kwarto dahil walang makikilala ng lahat ng nasa ika-10 palapag. Kung gusto mong maging elite at eksperto sa lahat ng mga eksperto, hinding-hindi ito magiging posible na makamit. Hanggang sa may lumitaw na tao. Iyon ay Capricorn. Isang araw lang ang ginamit niya para makarating sa ika-10 palapag mula sa unang palapag. Pagkatapos, natalo niya ang lahat ng mga eksperto sa ika-10 palapag sa kanyang sarili. Naging dalubhasa siya sa mga dalubhasa at pumasok siya sa silid ng Diyos. Isang bagay lang ang ginawa niya araw-araw, patuloy na hinahamon at sinasanay ang sarili. Ang taong ito ay tila umiral dahil ipinanganak siya sa labanan. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, pumasok si Thomas sa Purgatorio Dojo. Agad lumapit ang isang waiter at nagtanong, Mister, nandito ka ba para mag-apply ng card para sa pagsasanay? Simpleng sagot ni Thomas. Gusto kong pumasok sa kwarto ng Diyos. Pinalaki ng mata ng waiter si Thomas at tumawa. Ang mga taong sobrang kumpiyansa ay darating araw-araw at sasabihing gusto nilang pumasok sa silid ng Diyos. Ngunit, hindi man lang sila makapasok sa unang palapag. Hindi rin siya pinigilan ng waiter. Tinadya niyang sabihin, oo naman, nasa gilid ang hagdanan. Mangyaring gawin ito sa iyong paraan. Inubad ni Thomas ang coat niya at ibinigay sa waiter. Itago mo ito para sa akin. Babawiin ko ito pagkatapos ng 1 oras. 1 oras? Nagtanong ang waiter, hindi ka ba pupunta sa kwarto ng Diyos? Oo. Ngunit, sinabi mo bang darating ka at kunin ito makalipas ang 1 oras? Alam mo ba ang mga patakaran? Ang prerequisite para makapasok ka sa Room of God ay kailangan mong lumaban mula sa unang palapag hanggang sa ika-10 palapag. Pagkatapos ay kailangan mong talunin ang lahat ng mga eksperto sa ika-10 palapag. Ang pinakamabilis na record sa kasalukuyan ay 1 araw ng Capricorn. Gusto mo bang makarating sa sahig sa loob ng 1 oras? Baliw ka ba? Tapat na ang 1 oras.
Inihagis ni Thomas ang kanyang coat sa waiter bago siya naglakad papunta sa training site sa unang palapag. Nilampasan niya ang maraming manlalaban habang diretsyong naglakad patungo sa hagdan ng unang palapag. May nakakita sa balak niya kaya agad siyang lumapit at pinigilan si Thomas. "Hey, bago ka ba dito? Alam mo ba ang mga patakaran? Gusto mo bang umakyat nang hindi kita binabati? Bakit? Hindi mo ba kami nire-respeto?" Hindi tumigil sa paggalaw si Thomas. Naglakad siya habang sinasabi niya, "Umalis ka na. Wala akong oras para makipag-usap sa mga mahihinang tao." Mga mahihinang tao. Lahat ng tao sa site ay nakaramdam ng kalungkutan. Humigit kumulang 5 tao ang agad na sumulong. Tinubukan nilang pigilan si Thomas, ngunit hindi tumigil sa paglalakad si Thomas. "Darn it! Ano ang sinusubukan mong magpanggap?" May naghagis ng suntok niya. Gayunpaman, bago napagtanto ng tao ang nangyari, nabali ang kanyang mga buto sa isang tunog ng pag-click. Ang ibang tao na sumulong ay sunod-sunod na itinapon na parang lobo. Hindi man lang nila nakita kung paano lumaban si Thomas. Bang! 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 Sunod-sunod na nawala ng malay o nasugatan ang mga tinaguriang mandirigma sa unang palapag. Walang nangahas na lumapit kay Thomas. Pagdating ni Thomas sa hagdan, sinabi niya sa examiner, "Maaari akong umakyat pagkatapos kitang talunin, tama?" Nagulat ang examiner. Hindi. Kung mapapatunayan mo ang iyong kakayahan, maaari kang umakyat. Hindi mo ako kailangang talunin." Habang nagsasalita siya, nagkusa siyang tumabi para kay Thomas. Kabanata 1256. Kalokohan. Sa kakayahan ni Thomas, kahit 10 examiners ay hindi siya kayang talunin. Kailangan ba talaga nilang makipaglaban? Dumiretso si Thomas sa itaas nang hindi tumitingin sa kanya. Nakatitig ang examiner sa likuran ni Thomas habang umaakyat siya sa itaas, at pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo bago niya sinasabi sa kanyang sarili, "Anong klaseng halimaw ito?" Stomp! 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 Dumating si Thomas sa second floor at wala siyang problema nang makaakyat siya doon. Daulit ang nangyari sa first floor sa second floor. Hindi man lang nahirapan si Thomas na talunin ang lahat at natomba ang examiner bago pa man niya mahawakan ang mga damit ni Thomas. Pagkatapos nito ay dumiretso siya sa third floor. Hanggang sa makaabot siya sa fourth, fifth at sixth floor nang walang problema. Habang umangat siya ay mas malalakas ang mga nakakalaban niya. Gayunpaman, ito ay naaangkop lamang sa mga ordinaryong tao. Sa harap ni Thomas, ang mga taong ito ay kasing hina ng isang langgam. 10 minuto ang lumipas nang lumaban si Thomas mula sa first floor hanggang sa 10th floor. Oh, may bagong dating. Tuwang-tuwa ang mga experts sa 10th floor nang makakita nila ang bagong dating. Kung tutuusin, matagal nang may bagong dating na nakarating sa 10th floor. Biglang may humakbang pasulong at sinabing, "Bata, congratulations sa pagpasok sa 10th floor. Anong klaseng martial arts ang ginagamit mo? Halika, labanan mo ako." Malamig na sumagot si Thomas, "Excuse me pero kulang ako sa oras. Kailangan ko pang pumasok sa Room of God kaya wala akong oras para makipag-usap sa inyo." Nagbago ang mga mukha ng mga eksperto sa 10th floor. Isa na namang mayabang at mapagpanggap na hanggal. "Hoy, bata, mag-ingat ka sa mga salitang lumalabas sa bibig mo. Ang Room of God ay hindi na-access ng sinuman. Kailangan mong talunin ang lahat para makapasok dito. Malamang pagod ka na sa pakikipaglaban mula sa unang palapag. Magpahinga ka ng mabuti ngayong gabi. Kapag meron ka ng sapat na lakas, makikipaglaban ako sa iyo bukas." Makikita ang pagtatampo sa mukha ni Thomas, "Ayoko nang ulitin ang sarili ko. Kulang ako sa oras kaya ayoko nang makipag-usap sa iyo." Hindi natuwa ang mga eksperto sa naging ugali niya. Ganito na ba kayabang ang mga kabataan ngayon? Ha, ikaw na walang utang na loob. Sa tingin mo ba ay nakakahanga ka ngayong nakarating ka sa 10th floor? Hayaan mo akong sabihin ito sa'yo. Lahat ng tao dito ay mga expert. Tisiguraduhin ko na tuturuan kita ng leksyon. Nang kumilos ang lalaki ay biglang sinabi ni Thomas, "Teka lang. Anong problema? Takot ka ba?" "Hindi," mahinahon na sinabi ni Thomas, "dahil kulang ako sa oras, wala akong oras para makipag-away sa inyo ng isa-isa. Kaya bakit hindi kayo sumugod ng sabay-sabay laban sa akin? Sa pamamagitan nito, makakatipid ako ng oras ko." Nabigla ang lahat nang marinig ito. Hindi ba dapat may limitasyon ang pagiging mayabang?
Ang mga tao dito ay mga experts at hinamon niya silang labanan siya ng magkakasama. Hindi ba siya natatakot na matalo? Patuloy na nagsalita si Thomas, anong problema? Natatakot ba kayo? Nawawala na ng pasensya ang lahat. Pagkatapos nilang titigan at ma-provoke sila kay Thomas, lahat ng mga eksperto sa 10th floor ay hindi napigilan ang kanilang galit. Isa-isa silang sumugod sa kanya. Hindi mo kami pwedeng sisihin kung gusto mo talagang mamatay. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung gaano kasama ang mundo. Siguraduhin mong hindi mo ipapakita ang sarili mo sa susunod. Tumugod sila kay Thomas na parang isang ulan. Napakabilis at napakalakas nila. Mahigit 100 ng experts ang umatake kay Thomas. Kahit na ang isang top-class fighter ay mahihirapang mag-survive dito. Gayunpaman, hindi ito mangyayari sa God of War. Sa sandaling ito, lumabas ang frenzied blood sa kanya ni Thomas. Ang kanyang mga mata ay pula at napakalakas niya. Magpatuloy. Ibuhos mo lahat ng lakas mo. Matagal na panahon na simula nang makaramdam ako ng matinding kasiyahan. Magkaroon tayo ng magandang laban. Kabanata 1257. Nagkagulo ang 10th floor ng Purgatory Dojo. Ang mga tinaguriang eksperto ay nakahandusay sa sahig at hindi sila makagalaw. Pinanood nila si Thomas na naglalakad patungo sa Room of God, isa siyang halimaw. Isang nakakatakot na halimaw. Hindi pa sila nakakita ng isang makapangyarihang tao sa kanilang buhay. Alam nila na pambihira ang lakas ng God of War, ngunit hindi nila inaasahan na mas abnormal pala ang kanyang lakas. Iniisip nila kung ano ang magiging resulta kapag nag-away ang 2 taong ito. Gusto nila itong makita, ngunit wala silang kahit anong lakas na natitira para bumangon. Huminga ng ilang beses si Thomas sa oras na iyon at sinabi sa mga eksperto na nakahandusay sa sahig, magagaling kayo dahil nanatili ako ng 10 minutes dito para kalabanin kayo. Praiseworthy ang efforts nyo. Not bad, ang mga experts na ito para sa kanyang standard. Meron pa rin malaking gap para maging isang ganap na expert. Hindi huminto si Thomas para makahinga at diretso siyang naglakad patungo sa legendary door. Inilapit niya ang kanyang kamay at tinulak ang pinto. Pagkatapos nito ay naglakad siya papasok. Hindi masyadong magarbo ang kwarto na ito, makikita sa loob ang isang pinagpapawisan na lalaking nagsasanay sa bawat segundo. Capricorn. Tinitigan niya si Thomas na makikita sa kanyang mga mata ang pagkauhaw sa dugo. Kawakas, makakalaban na ulit kita, dinilaan ni Capricorn ang kanyang mga labi at tuwang-tuwa niyang sinabi, ang tanging rason ng aking existence ay para patayin ka. Lumapit si Thomas sa kanya at sinabing, sa kasamaang palad, hindi mo magagawa ang layunin mo. Agad na nagsimula ang laban sa pagitan ng dalawa. Mararamdaman ang emosyon sa bawat suntok nila sa bawat isa. Bang! 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 Sunod-sunod na kalabog ang umalangaw-ngaw. Napakalakas ng puwersa ng kanilang mga kamao. Kasing tigas ng bakal ang bawat suntok. Napakabilis, napakalakas, at napakahusay. Ito ba ang lakas na meron ka? Commander, disappointed ako sa'yo. Sa pagkakataong ito, mas malakas ako kaysa sa inaasahan mo. Biglang ginamit ni Capricorn ang kanyang kapangyarihan. Nawala siya sa harap ng mga mata ni Thomas na parang kidlat. Ano? Hindi makareact si Thomas at nataman siya sa likod. Iilan lamang ang mga tao na kayang saktan ng God of War. Paika-ikang sumugod si Thomas upang makisabay sa momentum. Bago pa man niya maisip ang laban, muling dumating ang susunod na suntok ni Capricorn. Bang! Isang suntok ang tumama sa tiyan ni Thomas at bigla siyang tumalsik. Dahan-dahang naglakad si Capricorn patungo kay Thomas. Nagsalita siya na parang walang pakialam, 80% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Commander, hanggang dito na lang ba talaga ang lakas mo? Kinagat ni Thomas ang kanyang mga ngipin bago siya sumagot. Gayunpaman. Mukhang kanina pa nakita ni Capricorn ang mga gagawin ni Thomas, kaya iniwasan niya ang kanyang kamao sa pamamagitan ng paggalaw ng kaunti. Commander, nakita ko na. Kasunod nito, sinugod ni Capricorn si Thomas at sinuntok ang kanyang lower abdomen. Si Thomas ay parang saranggola na walang tali nang lumipad siya palayo matapos siyang itulak ni Capricorn at noontog siya sa pader at bumagsak ng malakas ang kanyang katawan. Cough! Si Thomas ay umubo ng napakaraming dugo. Si Capricorn ang unang tao sa mundo na nagpabagsak sa kanya hanggang sa punto na hindi siya nakagalaw. Hinihingal si Thomas. Tiniis niya ang sakit at gusto niyang tumayo muli.
Gayunpaman, tumigil si Capricorn at malamig na tumingin sa kanya bago siya nagsalita, hindi mo na kailangang tumayo. Hindi mo ako matatalo. Ang iyong mga galaw ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi ito tulad ng dati mong lakas. Commander, para kang isang kutsilyo na may kalawang. Tikat ka pa rin pero hindi na matalas. Kabanata 1258. Hindi mo talaga ako matatalo sa kakayahan na meron ka ngayon. Bumantong hininga si Capricorn at sinabing, ang layunin ko sa buhay ay talunin ka pero hindi talunin ang isang kinakalawang na bersyon mo. Commander, hindi ko alam kung saan ka nag-aalangan. Sana lang ay makaalis ka sa estadong ito sa lalong madaling panahon. Dahil mahina ka na ngayon. Pagkatapos magsalita ni Capricorn, tumalikod na siya at naghahanda na sanang umalis. Teka lang, tumayo si Thomas. Sumagot naman si Capricorn, sinabi ko na hindi mo ako kayang kalabanan ngayon, kaya bakit ka pa nag-aabala? Bago pa siya matapos magsalita, sumulpot si Thomas sa likod ni Capricorn na kasing bilis ng kidlat. Sa sobrang bilis ay hindi ito naabutan ng kanyang mga mata. Ang makapangyarihang si Thomas ay bumalik na muli. Ito na ba iyon? Ito na iyon. Naging interesting na muli. Ito ang God of War na gusto kong talunin. Hindi nanghina si Thomas sa awakening ng kapangyarihan ni Thomas. Sa halip ay naging mas excited siya. Siya ay nagsasanay sa buong buhay upang talunin si Thomas sa estadong ito. Simulan na natin ang laban. Gusto kong makita muli ang kapangyarihan ng tunay na God of War. Inilabas ni Capricorn ang kanyang lakas na lampas sa kanyang mga limitasyon. Hindi niya kailanman inilabas ang buong kapangyarihan niya hanggang sa puntong ito. Tanging si Thomas lamang ang karapat-dapat para gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Boom! Nakakadurog ang suntok na ito. Biglang sinuntok ni Capricorn ang noo ni Thomas at sinubukan niyang durugin si Thomas gamit ang isang suntok. Gayunpaman, hindi man lang mahawakan ng kamao niya si Thomas. Ang kanyang kamay ay napahinto sa ere. Ang kilos ni Thomas ay masyadong mabilis, malakas, at precise. Kinaranggan nito ang kapangyarihan ng Capricorn. Nabigla si Capricorn nang mapagtanto niya ito. Pagkatapos nito ay nagpakita siya ng nakakalokong ngiti. Ito na nga. Ito yung feeling na gusto ko. Ito ang God of War, ang taong mula sa impyerno. Siya ang pumatay sa mga taong hamarang sa kanyang daan sa West Coast noon. Sobrang miss ko na ang version na ito. Commander, ito ang Capricorn na nagiging halimaw pagdating sa labanan. Ang kanyang mga mata ay namumula at siya ay patuloy na sumusuntok na parang isang baliw. Kung ito ay isang ordinaryong tao, mapupunit na ang katawan niya sa loob ng ilang minuto. Kahit ang mga expert sa 10th floor ay hindi makakalaban sa 5 segundo sa bilis na ito. Ngunit napakabilis ni Thomas at effortless siyang gumagala sa lugar. Malaya niyang kinuha ang mga suntok. May ituturing na powerhouse ang iyong mga suntok. Ito ang tingin ni Thomas kay Capricorn. Gayunpaman, siya ay isang powerhouse lamang habang si Thomas ay hindi maituturing na isang tao. Matatalo ka. Matapos sabihin ni Thomas ang mga huling salita, sinuntok niya ang likod ni Capricorn at tumansik ang kanyang katawan. Malakas ang pagkabagsak niya sa sahig. Hindi na siya makabangon. Mahigpit na isinara ni Capricorn ang kanyang mga kamao. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang binitawan ang kanyang mga kamao. Umiti siya at sinabi, Commander, sa wakas ay nakabalik ka na. Nakahinga ng maluwag si Thomas. Kasunod nito ay tumingin siya kay Capricorn na nakahiga sa sahig at sinabing, salamat at pinatibay mo ang nag-aalangan kong puso. Naglakad siya patungo sa pintuan at sinabi niya habang naglalakad, gawin mo ang makakaya mo. Kapag may problema ako sa susunod, pupuntahan kita para mag-inquire ulit. Tumawa si Capricorn. Isang malaking pagpapala para sa kanya na maging kalaban ni Thomas. Ito ang commander na kilala ko. Siya ay isang powerhouse. Dahan-dahang isinara ang pinto. Tulad ng sinabi ni Thomas, nalutas niya ang lahat ng problema sa loob ng wala pang isang oras. Kabanata 1259. Nang bumaba si Thomas, lahat ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Karamihan sa mga tao ay hindi kinayang makaabot sa 10th floor, ngunit 1 oras lamang ang inabot ni Thomas upang makarating mula sa 1st hanggang 10th floor. Pumunta pa siya sa Room of God. Hindi kaya ito ang tinatawag na speedrun ng mga manlalaro. Naglakad siya papunta sa receptionist at inabot niya ang kanyang kamay para kunin ang coat.
Pagkatapos nito ay isinuot niya ang coat at sinabing, wala pang isang oras, hindi ba? Namutla sa takot ang receptionist. Patuloy niyang winawagayway ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi, wala pang isang oras. Nawala na ngayon ang lahat ng pangungutya at pagmamaliit nila kay Thomas. Sa mga mata ng receptionist, ang lalaking ito ay isang Diyos. Siya ay isang malakas at imposible na siya ay maging isang tao. Si Alexander the Great ay hindi kailanman natalo ng isang digmaan at ngayon si Thomas ay dumaan sa lahat ng mga floors ng Purgatory Dojo ng napakabilis. Parehong bagay na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Matapos maisuot ang kanyang coat, lumabas ng Purgatory Dojo si Thomas. Biglaan ang kanyang pagdating at pag-alis. Karamihan sa mga tao ay hindi alam kung sino si Thomas. Ang alam lang nila ngayong gabi ay mabilis na tinapos ng isang lalaking napakalakas ang Purgatory Dojo. Kinabukasan bandang tanghali sa London Restaurant. Mag-isang dumating si Tigress sa restaurant. May nakita siyang upuan at umupo. Umorder siya ng ilang side dishes at isang bote ng beer. Hindi pa siya kumain at tahimik siyang naghintay sa pagdating ni Thomas. Naniniwala siya na hindi pa babayaan ni Thomas ang kanyang tapat na mga subordinate, naniniwala siya na ang God of War ay mabubuhay muli. Ngunit kung hindi dumating si Thomas, ang pananampalataya sa puso ni Tigress ay tuluyan ng babagsak. Magiging magulo rin ang buhay niya. Commander, pumasok ka. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao na binubuo ng mga lalaki at babae ang pumasok sa entrance ng restaurant. Silang lahat ay nakasuot ng makukulay at magagarang damit. Ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa balikat ng isa't isa. Sa unang tingin, maiisip ng isang tao na baliw ang mga ito. Pagpasok pa lang nila, nakita ng isa sa kanila si Tigress na nasa sulok. Pagkatapos, may sinabi siya sa binata na nangunguna sa grupo. Umunat ang noo ng leader at inakay niya papunta doon ang mga tao. Mukhang galing ka sa power of the Almighty. Tiningnan siya ni Tigress at walang pakialam na sinabi, kasama ako doon dati pero hindi na ngayon. Na-expel ka. Wala kang pakialam kung ako in-expel ako o hindi. Itinuro ng leader ang kanyang sarili at sinabing, kilala mo ba kung sino ako? Hindi ko alam kung sino ka. Hindi mo alam. Haha, makinig kang mabuti. Ako si Sylvan Cox. Ang tatay ko ay si Austin Cox, ang commander ng Moat Camp. Naiintindihan mo na ba ngayon? Naiintindihan na ngayon ni Tigress kung sino siya. Magkalaban ng Moat Camp at ang guard camp ng Outer City. Si Austin at Franklin ay palaging nakikipag-away sa isa't isa. Bilang anak ni Austin, galit si Sylvan sa mga tao mula sa Power of the Almighty. Pagkatapos ng lahat, ang Power of Almighty ay nasa ilalim ng pamamahala ni Franklin. Kasunod nito ay sinabi ni Tigress, hindi na ako miyembro ng Power of Almighty, kaya hindi na ako sasali sa laban ninyo. Tigilan mo ako. Ha, mukhang matapang ka. Nagpatuloy si Sylvan, last week, tinalo ni Sean ang mga subordinate ko. Hindi ba si Sean ang commander ng Power of the Almighty? Naiinis si Tigress nang marinig ito. Totoo na nasa ilalim sila ng kontrol ni Sean, ngunit dahil rin sa contail ni Sean kaya umalis na si Tigress. Galit din siya kay Sean. Dahil dito ay sinabi ni Tigress, wala akong pakialam sa away sa pagitan nyo. Umalis ka na. Pinapaalis mo ako. Malamig na sabi ni Sylvan, binugbog ni Sean ang mga tauhan ko. Hindi naman sumusobra kung ilalabas ko ang galit ko sa aso niya, di ba? Nagalit si Tigress nang marinig ito. Sino ang tinatawag mong aso? Tinabi ko aso ka. Ano? Nagalit si Tigress. Agad siyang tumayo at hinawakan ang kwelyo ni Sylvan. Sa matipunong pangangatawan ni Tigress, para siyang bundok nang siya ay tumayo. Tinakpan niya ng buo si Sylvan at malaki ang pagkakaiba nilang dalawa. Nakaupo si Tigress kaya hindi ito napansin ni Sylvan. Ngayong nakita niyang tumayo si Tigress, napagtanto niyang napakalakas at matipuno si Tigress. Kung nag-away talaga sila, kahit tatlong Sylvan ay hindi makakalaban sa kanya. Napalunok si Sylvan nang mapagtanto ito at sinabing, anong gagawin mo, ha? Anak ako ni Austin. Kapag sinaktan mo ako, kalaban mo ang buong Moat Camp. Nagalinlangan si Tigress. Hindi siya natatakot sa gulo, ngunit dahil nasa kritikal na sandali siya, hindi siya maaaring magdulot ng gulo. Gusto niyang sundan si Thomas upang lumahok sa mga qualification trials. Tapos na siya kung magdudulot siya ng gulo sa oras na ito at naging hindi karapat-dapat na maging kalahok.
Kailangan niyang tiisin ito para isaalang-alang ang bigger picture. Binitawan ni Tigress ang kwelyo niya at malamig na sinabi ko na hindi na ako miyembro ng Power of Almighty, malamang hindi rin ako subordinate ni Sean. Hindi mo kailangang makipag-away sa akin para mailabas ang iyong galit. Umalis ka na. Ayaw niya talagang gumawa ng gulo. Gayunpaman, habang umaatres siya, mukha siyang natatakot para kay Sylvan. Naisip ni Sylvan na si Tigress ay natakot sa kanyang authority kaya hindi siya nang ahas na kumilos. Dahil dito ay ngumiti siya at sinabing, hindi ako natatakot kahit na miyembro ka ng Power of Almighty, kaya hindi rin ako natatakot kung hindi ka isang miyembro. Umatras siya ng 2 hakbang at iwinagayway ang kanyang kamay. Mga kalalakihan, huwag niyong pigilan ang sarili at pabagsakin niyo iyan. Biglang sumugod lahat ng mga tauhan niya na parang gusto nilang bugbugin si Tigress hanggang sa mamatay siya. Kabanata 1260. Ikaw. Nakikipaglaban na sana si Tigress ngunit tumigil siya nang maisip niya ang mga qualification trials. Hindi niya ito pwedeng gawin. Hindi ngayon ang panahon kung saan pwede siyang makipaglaban. Tinakpan niya ang kanyang ulo at hinayaan silang insultuhan at bugbugin siya. Nang makita ito ni Sylvan, ngumiti lamang siya at sinabing, akala ko makapangyarihan ka pero wala ka palang silbi. Tinasayang mo ang malaking katawan mo dahil hindi ka man lang nakipaglaban. Umupo siya at pinagmasdan si Tigress na binubugbog habang nakadekwatro. Napagod ang lahat pagkatapos ng 10 minutong labanan. Isa-isa silang umatras. Nakayuko si Tigress sa sulok habang nakatikip ang kanyang ulo. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na nakipaglaban sa larangan ng battlefield. Kahit bagbog sarado na siya, hindi pa rin siya natambak. Umunat ang noo ni Sylvan at sinabing, wow! Medyo matigas ang ulo mo. Kahit ang ginawa nila ay hindi ka napatumba. Okay, bibigyan kita ng isa pang bagay. Sa oras na sinabi niya iyon, inabot niya ang kamay niya at kinuha ang teapot sa mesa. Sa loob ng teapot ay puno ng bagong timplang tsaa at ito ay napakainit. Kung ang mainit na tsaa ay ibinuhos sa katawan, ang taong iyon ay masusunog hanggang sa mamatay. Kinuha ni Sylvan ang teapot at naglakad habang sinasabi niya, ang sakit ng mga suntok nila sayo, hindi ba? Subukan mong tiisin ang mainit na tsaa na ito. Kung kakayanin mo ito, patatawarin kita. Ibinuhos niya ang kumukulong tubig sa ulo ni Tigress. Ito ay kumukulong tubig. Kung ibuhos niya ito sa kanyang ulo, hindi na magtatagal ang buhay ng taong iyon. Siguradong mamamatay siya. Sa sandaling iyon, may lumipad na upuan. Tumama ito sa teapot sa kamay ni Sylvan. Ang teapot ay nahulog sa mga paa ni Sylvan at ang kumukulong tubig ay natapon sa kanyang mga paa. Sumigaw at tumalon siya habang hawak ang paa niya. Peray! Peray! Masakit! Sobrang sakit! Sino ito? Sinong gumawa nito? Napatingin ang grupong iyon sa direksyon kung saan lumipad ang upuan. May nakita silang lalaking may malakas na aura na naglalakad papunta sa kanila. Hindi nila ito kilala pero makikita sa kanyang aura na hindi siya isang ordinaryong tao. Dahan-dahang inangat ni Tigre ang kanyang ulo at tumingin. Matapos makita ang taong dumating, biglang lumabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Dumating na siya sa wakas. Commander. Mabilis na tumayo si Tigress. Ang taong dumating ay si Thomas, ang God of War. Umupo si Sylvan at tumingin kay Thomas nang may pagtataka, Commander. Anong ibig mong sabihin? Boss, si Sean ba ang taong ito? Kalokohan. Paanong hindi ko makikilala si Sean? Gayunpaman, hindi talaga kilala ni Sylvan ang lalaking nasa harapan niya. Pero parang pamilyar siya. Saan ba niya nakilala ang taong ito? Kasunod nito ay nagsalita si Sylvan, bakit mo ako inatake? Gusto mo bang mamatay? Alam mo ba kung sino ako? Hindi man lang lumingon sa kanya si Thomas. Dumiretso siya kay Tigress at sinabing, hindi ka lumaban habang binubugbog ka. Hindi mo ugali ito. Sumagot si Tigress, sasali tayo sa mga qualification trials, kaya hindi tayo pwedeng magkaroon anumang problema. Kung lalaban ako at hindi ako makakapasa sa qualification, hindi ko pwedeng i-risk ito. Umiti sa kanya si Thomas. So, mas gugustuhin mong mapaso ng kumukulong tubig kaysa lumaban. Hindi na nagsalita si Tigress. Hindi naman sa ayaw niyang lumaban, masyado lamang niyang pinahahalagahan ang qualification trials. Gusto niyang makita ng sarili niyang mga mata na makuha ni Thomas ang mataas na posisyon.
Para dito, hindi siya magdadalawang isip na isakripisyo ang kanyang sarili. Lumingon si Thomas at sinabi kay Sylvan, ganito ba ay manage ng moat camp ang mga miyembro nito? Sobrang tanda na ba ni Austin o masyado ka na niyang ini-spoil? Hindi isang walang isip si Sylvan. Alam ni Sylvan na hindi isang ordinaryong tao si Thomas base sa pananalita nito. Hindi siya nagmamadaling kumilos. Tinuri niya mula ulo hanggang paa si Thomas at tinanong, ano? Kilala mo ba ang tatay ko? Natalo siya noong kinalaban ko siya, kaya medyo naaalala ko siya. Galit na galit si Sylvan nang marinig ito. Napakalakas ng kanyang ama, pero ang lakas ng loob ng lalaking ito na sabihin isang paunan ng kanyang ama. Napakayabang talaga. Walang emosyon ang mukha ni Sylvan nang sabihin niya, pati tatay ko natalo mo. Kailangan kong tanungin, sino ka ba? Bago pa makapagsalita si Thomas, sumugod si Tigress sa kanila para sabihin, ano? Hindi mo ba kilala ang God of War? God of War. Si Thomas. Nagulat si Sylvan at nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niya, ikaw si Thomas. Tinitigan niya ng mabuti ang taong ito. Bigla niyang naalala na nakita niya si Thomas noon at nakita niyang binugbog nito ang kanyang tatay hanggang sa hindi na ito makabangon. Siya ang demonyo mula sa impyerno. Napalunok si Sylvan nang makita siya. Kung may tao man na kinatatakutan niya, si Thomas iyon. Maraming taon na ang nakalipas nang makuha ni Thomas ang titulong God of War mula kay Austin na naging dahilan para malungkot si Austin sa loob ng maraming taon. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit kinasusuklaman ni Austin si Franklin. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang kalaban sa isang maliit na restaurant ngayon. Humisi si Sylvan at sinabing, ikaw pala si Thomas. Ngayon, babawiin ko na ang titulong inagaw mo sa tatay ko ilang taon na ang nakaraan para sa tatay ko. Mga kalalakihan, huwag niyong pigilan ang inyong mga sarili at bugbugin niyo siya hanggang sa mawalan siya ng buhay. Gagantimpalaan ko ang taong makakapatay sa hanggal na ito.